Okay mga kababayan, Chris Gulpo at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Naku, ito mga kababayan, ilang araw na lang ho, sasapit na ho ang Mayo 12. Araw ho ng eleksyon na kung saan, ito na ho yung pinakahihintay ho nating araw para maglukluk ho ng mga bagong politiko dito sa ating bansang Pilipinas, na kung saan nasa kanila ho ang kapalaran ho ng Republika ng Pilipinas, mga kababayan. Alam niyo naman ho, si Pangulong Bongbong Marcos, meron hong ni-endorso yung tinatawag niya hong grupong alyansa ng bagong Pilipinas. 12 ho yan eh. -2 = 10. Kasi wala na ho dyan si Amy Mangusin. Amy Duterte. Amy Duterte. Amy Lacson. Amy Lacson. Ano ba to? Amy Marcos. -1. Wala na rin ho dyan si itong pinagliho sa subdivision. Pinagliho ho sa Camellia Homes. Camille Villar. Wala na dyan. Kilalanin ho natin isa sa mga miyembro ng Alyansa ng Bagong Pilipinas na kung saan ini-endorso ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang iba, anak ho ni dating Vice President Binay, si Abby Binay, mga kababayan. Usapang ano ho ito, mga kababayan, usapang healthcare ito sa Pilipinas. Binigyan din ng Makati Mayor at senatorial candidate na si Abby Binay. Nga pala, Mayor pala ng Makati. Ang kahalagahan ng preventive healthcare program sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino anuman ang socio-economic background. That's right, that's correct. Palakpakan natin. Ibig sabihin, hindi lang ho para sa mga tinatawag kasing middle class. Hindi lang para sa middle class. Hindi lang para sa mayaman. Hindi lang ho para sa mga milyonaryo, bilyonaryo. Para ho sa lahat ho ng uri ng kakayahan ho ng tao rito sa Pilipinas. Mahirap ka man, dapat pantay-pantayan. Isusulong ko ang mas mahusay na preventive healthcare sa Senado. Naniniwala ko na ang preventive healthcare ay mas mahalaga dahil mas mura ito kaysa sa pagpapagamot ng mas malubhang sakit. Sabi ni Binay sa Pilipino. Inimok niya ang Kongreso na unahin ang pagpopondo para sa preventive healthcare programs at mga modernisasyon at pagpalawak ng mga pampublikong pasilidad sa kalusugan sa buong bansa. Dapat nating unahin ang mga alokasyon, budget para sa karagdagang mga doktor at pasilidad ng pangunahing pangangalaga ng maaaring magbigay ng mga libreng serbisyo sa lahat ng mga mamamayan, maging sa mga nasa malayong komunidad. Dagdag niya. Binanggit ni Binay na ang paggawa ng mga barangay healthcare na may mahusay na kagamitan at kumpleto sa mga tauhan ay mapupuntahan ng publiko ay hinihikayat na mas maraming tao na humihingi ng regular na check-up at medical attention kung kinakailangan. Correct? Kung ang isang ospital o anumang healthcare dyan, kumpleto ng tao, kumpleto ng mga kung ano-anumang tao doon, makakapagbigay ng tamang serbisyo. Especially kung kumpleto ng mga gamot o anuman dapat. Sa mga libreng konsultasyon, mga serbisyo sa laboratorio at diagnostic at mga gamot, ang mga mamamayan ay hindi magdadalawang isip na pumunta para sa isang check-up. May mga sintomas man sila o wala, ang mga maagang konsultasyon ay mahantong sa napapanahong pagsusuri at paggamot bago lumala ang mga kondisyon, sabi niya. Ang pagtulak ni Binay para sa preventive healthcare
ay bahagi ng isang mas malawak na agenda sa kalusugan na kinakabilang ng mga libreng maintenance na gamot para sa mga nakakatanda at mga pamilyang mababa. Ang kita at libre ang walang limitasyon, dialysis, at chemotherapy session. Tako, maganda itong pinaplano ni Mayor Binay sa Senado kung sakaling siya ipapalarin. Actually, mga Binay, ganda ng ginawa dyan sa Makati. Ito mga kababayan, nasa inyo ang kapalaran ni Mayor Abby Binay kung siya'y mapalarin makapasok ho sa ahensya ho ng Senado. Isa ba ito sa... Nako, sana matupad dito. Kailangan ng tao to. Healthcare. So, ano masasabi nyo mga kababayan? Message na lang ho kayo sa comment section. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.